Sa mapagpalang linggo po sa ating lahat, ngayon ay ikalima ng Oktubre 2025. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Kapayapaan sa ating lahat. Ako po si Father Jeffrey, isang Claretiano misyonero. Welcome sa From the Pews. Maaaring lingid sa kaalaman nating mga Pilipino, kadalasan tayo'y panatag na makisalamuha sa mga taong malapit at maaasahan natin. Likas itong katangian magpapakita na mas madalas tayo may makipag-usap, makipagkwentuhan at makisama sa ating mga pamilya o mahal sa buhay. Dulot ito marahil sa ating pagiging family-oriented. Bilang mga Asyano, binibigyang diin ang kahalagahan ng pamilya. Gayunpaman sa ating mga pagbasa sa linggong ito, ang pananampalatayang nakaugat sa Panginoon ang tinutukoy na dapat masigit sapagkat kahit ano pa man ang ugnayan o relasyon na ating pinahahalagahan, kakambiman o kaaway, di ito ang mananaig sa namatayan upang tayo'y kanyang hangaan. Isang karanasang di ko makakalimutan ay noong ako'y naging destino bilang tagapangasiwa sa programa para sa mga badyaw doon sa Maluso, Basilan. Ang kanilang pamayanan ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga kampong o kung sa atin pa ay tinatawag na mga angkan. Bawat isa sa mga kampong na iyon ay mayroong iba-ibang mga gawi at kasanayan. Kahit ganun pa man, sila ay nagtutulungan upang matugunan ang pangangailangan sa buhay sa payak at mumunding pamamaraan na makaraos sa buhay. Maraming pagkakataon na sila ay tinutukso at nilalait ng ibang mga tribo dahil sa kanilang mga gawi at nakasanayan, ngunit pananatili pa rin ang kanilang pananalig sa umumbo o ang kanilang tinatawag na Diyos at patuloy na gumagabay at nagbibigay biyaya sa kanila. It makes sense na dahil sa kanilang pagsusumikap na mamuhay kahit sila ay malayo sa atin, ika nga'y mas tumpak o tamang pamamaraan ng pamumuhay. Nananatili pa rin silang lumalago sa pananalig sa Panginoon na nagbibigay buhay. Sa unang pagbasa, si Propeta Habakuk ay nabagabag dahil sa panaghoy ng bayan laban sa karahasan. Malaki ang kanyang gampanin bilang tagapagpaliwanag sa mga kautusan ng Diyos. At dahil dito siya ay binigyan ng kapanatagan ng Diyos na kanyang mga wika, ang mga katarungan at ng tunay na pananampalataya sa Panginoon kailan may di mapupuksa ng kasamaan. Gayon din naman si San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo sa ating ikalawang pagbasa. Nalalaman ni San Pablo si Timoteo ay nahihirapan upang tugunan ang mga pangailangan ng kanilang pamayanan. Subalit binigyan rin niya ng kapanatagang maging matibay sa mga pagsubok ng buhay si Timoteo at patuloy na manalig sa Panginoong bukal ng kalakasan at pagsusumikap. Sa paanyaya ni Jesus na kahit gaano pa kaliit ang binhi na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, matuto nawa tayong palaguin at pagtibayin iyon sapagkat di lamang nakasalalay sa kung gaano kadikit ang relasyon natin sa pamilya at kapwa-tao, antas o kalagayan natin sa buhay, bagkus pagyamanin ang pananalig sa Diyos. Sa huli, ang Panginoon ay mananatiling nakagapay upang tayo akayin, kalingain at arugain patungo sa kanyang talagang bayan doon sa kalangitan, kung saan walang nakahigit at nakakalamang, kundi pantay-pantay at may wagas na katarungan. Pagpalain tayo ng Diyos.